Hello, good afternoon, good day guys. This is the Filipino version of my Bible verse reflection. So let's begin. Uh, 1 Timothy 4 verse 12. Do not let anyone look down on you because you are young, but be an example of love, faith, and purity. Ibig sabihin guys, huwag mo nga hayaan na maliiting ka ng iba dahil lang ikaw isang kabataan. Okay. Maraming tatamaan ditong kabataan at matatanda, syempre. Dahil karamihan sa mga nakatatanda ngayon, o yung mga laking palo, mga laking 90, sabihin na natin, basta mga hindi na umabot sa Gen Z, sa technology. Yan. Talagang pinagdududahan nila ang kakayahan ng kabataan. Na kung saan, yung kabataan pa ang mas mulat, mas aware kaysa sa mga mas nakakatandang nagbubulag-bulagan sa katotohanan. Lalo na sa politika. Nabubulag ng pera ang mga matatanda. Nadadala ng mga matatamis na salita. Habang ang mga kabataan ay patuloy na nakikipag-away kahit kanino. Para lang ipaglaban ang tama. Okay? So sa mga kabataan dyan, wag niyong ikahiya na kayo ay bata na hindi pa nakakaboto. Yung boses ninyo, yan ay kapangyarihan. Yan ay sandata. Lalo sa panahon ngayon na may freedom of speech, gamitin ninyo ang inyong kalayaan sa pagsasalita. May social media na. Maraming platforms na pwedeng gamitin. Gamitin nyo ang kakayahan na yun. Ang mga privileges na yun para ikalat ang opinion nyo. Lalo sa mga panahon ngayon, yung mga leaders natin sa Senado, lalo sa politika, basta yung mga leaders natin, sa government man o sa sarili natin mga organizations, pipili tayo ng maaayos na leaders na kung saan maayos yung kanilang mga background, mga credentials nila ay ayos. Na kung saan hindi tayo magsisisi na binoto natin sila. Okay, hindi lang dala ng may pera silang binibigay sa atin, ayuda. Huwag natin palayuin dahil masyado nang napapunta sa politika. Okay? Basta bilang isang kabataan, huwag mo nga hayaan na mas nakakatanda sa iyo ang magdidikta ng buhay mo. Okay? Huwag mo silang hayaan na tingnan ka pababa. Parang maliitin ka dahil isa ka lang kabataan. Ano bang meron? Bata ka pa lang naman. Ikaw na kabataan ang pag-asa ng bayan. Okay? Ikaw ang makakaranas ng future. Ikaw ang makakaranas ng mas mahabang buhay. Sa'yo nakasalalay ang sunod na henerasyon. So, it's a pressure din sa'yo bilang isang kabataan na dalhin ang susunod na henerasyon na hindi na namin maaabutan, syempre. Diba? Yung panahon namin, nadala na namin. Nasa point na kami ng survival. And soon, pag-establish ng mga sarili namin buhay, kami yung mga, siguro bago yung Gen Z, or kami yung una or pangalawang pioneers ng mga Gen Z. Okay? Pero yung mga sumunod sa amin, mga bata na talaga yun. And maging proud kayo bilang kabataan kasi napakalaking bagay ng mga boses ng kabataan ngayon. Lalo na yung mga nagkakalat ng salita ng Diyos, yung nagkakalat ng katotohanan sa paligid, lalo sa mga makabayan, makamasa, napakalakas ng impact ng kabataan ngayon. Okay? Huwag kayong magpapadala doon sa mga duda ng mas nakakatanda. Anong alam nila? Anong alam nila na sabihin nilang, ako, tagal ko na nabubuhay, tagal ko na nagboboto. Anong alam mo? Bata ka lang. Anong maiambag mo? Hindi ka botante. Pero yung boses mo, napakalaking sandatan yan para magising yung mga nakakatanda na bulag. Hayaan mo na yung mga hindi makikinig. Meron dyan na mga woke, mga aware na tao na kung saan napakalaki ng impact mo bilang isang kabataan. Okay? Napakarami mong potential. Bilang isang kabataan, napakadaming potential ng isang kabataan. Okay? Limitless, boundless ang iyong potential. Maraming ang umaasa na ikaw ay mag-succeed, na may marating ka sa buhay. Kung yung pagiging youth, yung pagiging kabataan, yan yung peak ng isang pagiging tao. Okay? Diyan mo ma-enjoy yung buhay talaga sa pagiging youth mo. Okay? Diyan mo makikita yung mga kakayahan mo, mga talent, mga pwede mong ipagmalaki na bigay ng Panginoon sa'yo. Na huwag mo sasayangin yung mga opportunities na yun. At huwag mong hahayaan
na didiktahan ka, titingnan ka pababa ng ibang tao, lalo na yung mga nakakatanda sa'yo. Okay? Pero, kailangan pa rin ay maging ehemplo ka ng pagmamahal, ng pananampalataya, at ng kabutihang asal. O yung purity na tinatawag, yung kabanalan. Kailangan ikay puspos ng Holy Spirit, pananampalataya, ipakalat mo yung salita din ng Diyos, hindi lang puro kalokohan, hindi lang puro good vibes. Oo, ayos yan, gumagawa ka ng mabubuting bagay. Pero yung pananampalataya natin kay Jesus Christ, dalhin natin siya. Bilang kabataan, kayo yung pinaka dapat nagdadala ng pangalan ni Jesus Christ. Kasi kayo yung magiging future kuya, ate ng mga mas makakabata sa inyong sunod na henerasyon. Kami, okay na kami. Nagawa na namin yung part namin. Nandun na kami sa settling for ourselves. Kayo mga kabataan guys, ha? Kaya nyo pa na one day ay madala ang pangalan ni Jesus Christ para madala naman yung mga naliligaw na landas na katulad yung mga kabataan, yung mga wala pang muwang na someday magkakaroon sila ng malay na kayo yung maging inspirasyon nila. At yung pagmamahal, syempre. Lahat ng bagay kailangan ay gawin na may pagmamahal. Kasi pag hindi mo mahal ang ginagawa mo, mahirap yang tapusin, mahirap yang gawin, mahirap yang lampasan. Kasi ang mangunguna sa'yo, pagdududa, mga pressure, hindi ka magtitiwala sa sarili mo kakayahan kasi hindi mo mahal yung ginagawa mo. Okay? So once again, wag mo nga hayaan yung mga nakakatanda sa iyo huhusgahan ka na wala kang silbi dahil ikaw ay isang kabataan. Ang kabataan ay may boundless potential. Napakaraming kayang gawin ng isang kabataan, lalo sa mga panahon ngayon na napakaraming skills, napakaraming advantage at benefits ng pagiging kabataan ngayon. Kung saan kayo pa yung hihingaan ng opinion. Kasi kayo yung mas aware sa bagay-bagay. Kayo yung magdadala nga ng sunod na henerasyon. Pero kaibat nun ay dapat daladala nyo yung responsibilidad na magpapalaganap kayo ng pagmamahal, ng pananampalataya sa Diyos at yung kabanalan. Kailangan ipuspos kayo ng Holy Spirit. Kahit anong religion mo, basta dala mo ang kabanalan. Ang pagiging maayos na tao, pagiging malinis na tao. Kahit na makasalanan ka, hindi mo kailangan banal ka na, hindi ka makakamali. Yung nasa maayos ka na, malayo ka sa bisyo, good role model kumbaga. Good role model, nagpapakalat ng pananampalataya sa Diyos at yung pagmamahal. Unang-una yun. Kasi kakaibat ng pagmamahal, yun na yung pagpapakumbaba. Okay? Hindi ka papatol sa sinasabi ng iba, wala kang pakialam. Kasi ang pinapaniwalaan mo lang na pinakamataas ay ang Diyos. Magpapakumbaba ka kasi alam mo na ang Diyos mismo magtataas sa'yo kahit anong pagbababa nila sa'yo. Yung mga nagbababa sa atin, sila may karmang darating din sa kanila. Okay? Pero yung mga matatanda, syempre, advice na as experience. Yun ang pagbabasehan lang natin. Pero yung tipong sila'y huhusga sa ating kakayahan, sa inyong kakayahan bilang kabataan, dahil kayo ay kabataan, wag niyong hahayaan na mangyari yun. Okay? Yun lang, God bless. Gamitin ang social media sa tamang paraan, kilalanin ng husto si Jesucristo at hikayatin ng iba na bumalik patungo sa Panginoon, lalo na yung mga naliligaw na landas at yung mga kaluluwa na napapalayo na sa Panginoon. Yun lang.